In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Shalom Aleichem. Magandang umaga sa ating lahat sa mga panig ng buong mundo. Mga nakikinig at nanonood ngayon, atin namang pakinggan ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Glory to you, Lord Jesus Christ. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Ngayoy paroroon na ako sa nagsugo sa akin. Wala isa man sa inyong nagtatanong sa akin kung saan ako pupunta. At ngayong sabihin ko sa inyo, natigib kayo ng kalungkutan. Ngunit dapat ninyong malaman ang katotohanan. Ang pag-alis ko'y sa ikabubuti ninyo, sapagkat hindi paparito sa inyo ang patnubay kung hindi ako aalis. Ngunit kung umalis ako, susuguin ko siya sa inyo. Pagdating niya, ay kanyang patutunayan sa mga tao sa sanlibutan na mali ang pagkakilala nila sa kasalanan at ipakikilala niya kung ano ang matuwid at kung ano ang kahatulan. Mali sila tungkol sa kasalanan, sapagkat hindi sila nananalig sa akin tungkol sa matuwid, sapagkat ako'y paroroon sa Ama at hindi na ninyo makikita. Tungkol sa kahatulan, sapagkat hinatulan na ang pinuno ng sanlibutan ito. Ang mabuting balita ng Panginoon. Praise to you, Lord Jesus Christ. Pagnilayan natin bilang mga Romano Katoliko sa unang pagbasa sa mga gawa, paggunita kay San Agustin ng Canterbury, Obispo. Sa Ebanghelyo ayon kay San Juan, narinig natin ang mga salitang puno ng paalam at pangako mula sa ating Panginoong Hesus. Bagamat malungkot ang kanyang pag-alis, ito'y may layuning higit na mas makabubuti sa atin, ang pagpapadala ng patnubay, ang Espiritu Santo na magtutuwid sa ating pag-unawa sa kasalanan, katuwiran at kahatulan. Sa unang pagbasa, nakita natin ang biyaya ng Diyos na gumagawa kahit sa gitna ng pagsubok. Sa kabila ng pagkakakulong ni Pablo at Silas, ang kanilang pananampalataya ay naging daan upang magbalik loob ang bantay ng bilangguan. Ang pagbabago sa puso niya ay napakalinaw na patunay ng pagkilos ng Diyos sa buhay ng tao. Sa parihong pagbasa, pinaalalahanan tayong ang Espiritu Santo ang nagtutuwid sa atin. Sa kabila ng ating mga pagkakamali, laging may pagkakataon na bumangon, magbalik loob, at maging instrumento rin ng pagbabagong loob ng iba, katulad ni Pablo at Silas. Mga halimbawa ng pagbabago sa panahon ngayon. Mayroong online evangelization. Marami sa ating simbahan ang lumawak ang abot sa pamamagitan ng live stream, masses at social media catechesis. Ginagamit na ngayon ang teknolohiya upang ipadama ang presensya ng Diyos kahit sa malayong lugar. Pagtugon sa panawagan ng simbahan. Dumarami ang mga laiko na tumutulong bilang extraordinary ministers, lectors, at catechist. Ito ay tugon sa panawagan ng simbahan na makibahagi sa misyon kahit hindi ordinadong klero. Ang pagkakaisa sa panahon ng krisis.
Sa gitna ng pandemya at sakuna, mas naging buhay ang pagbibigayan, panalangin, at pag-aaruga sa kapwa. Paano natin mabago ang ating mga pagkakamali? Ang pagsisi at pagbabalik loob. Lumapit tayo sa kumpisal upang makalaya sa talikala ng kasalanan. Ang pag-aaral ng pananampalataya. Basahin at unawain ang salita ng Diyos at mga turo ng simbahan. Ang paglilingkod. Maging aktibo sa mga gawain ng parokya o pamayanan bilang pagpapakita ng pananampalatayang may gawa. Ang paghingi ng gabay sa Espiritu Santo. Sa bawat desisyon, hingi natin ang liwanag ng banal na Espiritu upang hindi maligaw. Manalangin tayo para sa mga may sakit at sa mga pumanaw. Aming Amang mapagmahal, inilalapit po namin sa iyo ang aming mga kapatid na sina Obispo si Bantolo, Padre Vicente Gomez, Padre Boy Bautista, Padre Cesar Laurio, Padre Nathaniel Cañares, at ang buong sangkatauhan na dumaranas ng karamdaman. Hipuin mo po sila ng iyong mapagpalang kamay, ipagkaloob mo ang lakas, kagalingan at kapayapaan sa kanilang katawan at kalooban. Inaanyayahan din namin si Maria, ina ng kagalingan, na ipanalangin ang lahat ng may sakit at ng aming mga mahal sa buhay na pumanaw. Kabilang dito ang mga kaibigan at kamag-anak naming minamahal, na ngayoy kapiling mo na kasama si Pope Francis. Panginoon, ipagkaloob mo sa kanila ang walang hanggang kapahingaan sa iyong kaharian. Ang ating mga referensya ay nagmula kay San Juan, sa Gawa, Catechism of the Catholic Church, tungkol sa Espiritu Santo. Gaudete et Exsultate ni Papa Francisco, paghahamon sa kabanalan sa makabagong panahon. Sa Ebanghelyo at unang pagbasa ngayong araw, tinatawagan tayong maging saksi ng pag-ibig ng Diyos sa ating panahon. Hindi hadlang ang sakit, pagkalito o pagkakulong. Sapagkat kapag pinayagan nating mangusap ang Espiritu sa ating buhay, tayo'y magiging katulad ni Pablo, Silas at ng unang mga alagad, tagapagdala ng pag-asa at liwanag sa mundong naghahanap ng katotohanan. Sa muli, hinikayat ko ang lahat, Katoliko man o hindi, na magtanong at pagnilayan ang mensahe ng Ebanghelyong ito. Kung may mga katanungan kayo tungkol sa pananampalataya, ang ating simbahan, o anumang aspeto ng ating buhay, bukas ang aking puso na sagutin ang mga ito. Sama-sama natin pagnilayan at pahalagahan ang habag at pag-ibig ng Diyos na ipinapahayag ni Jesus sa Ebanghelyong ito. Sa pamamagitan ng ating mga gawain at salita, naway maging daluyan tayo ng habag at pagmamahal ng Diyos sa lahat ng tao. Amen. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. God bless!